Hello guys, kumusta? Andito naman tayo. Matapos nating i-unbox si Doc Brown. Ito ulit tayo sa NECA Back to the Future Part 2. Ngayon si Marty McFly naman. So, ito yung box niya. Ito yung sa loob. Napakaganda. Sobrang cool. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, gustuin ko man na i-display siya ng ganitos. Kaso kailangan lagi nakasara kasi tatakaw ng space to. Then, ang ganda sana ng window box niya. Pero sayang. Pero gusto ko rin sana i-display to para makatipid sa space sa cabinet. Then, ito yung likod niya. May description. Ito yung ibang collectibles. So, meron lang ako yung una kong in-unbox si Doc Brown. Pero hindi yung version na to. And si Marty McFly. Yung futuristic version niya. So, sobrang gusto ko yung art box niya. Andito yung pinaka poster ng movie and may sticker pa siya na nakalagay Back to the Future 35th. Kumbaga 35th anniversary na nila. Ayan yung NECA, yung seal. Yung art box niya sobrang cool and meron, kung gusto niyo i-display, meron siyang ito, isasabit nyo dyan. Ayan, Marty McFly. And yung movie na to, sobrang favorite ko. Ito yung isa sa best trilogy na ginawa ng Hollywood, no? Isa sa best trilogy movie. So, isang glimpse pa ulit sa loob ng box. So, parang mas marami siyang accessories. Ito yung cola bottle, yung canister. Then, may extra hand, extra heads cup. Yung isa may cup. Hindi ko alam kung natatanggal yan. So, ito yung stand niya, yung hoverboard, syempre, and then yung stand for hoverboard. Ayan. Ito, ewan ko ano yan. So, ayan, sobrang cool, di ba? Lapitan natin. Guys, tulad nga ng sabi ko, ito yung first NECA figures ko kasama ni Doc Brown. So, sobrang amazed talaga ako sa likeness nila. And, ayan, sobrang ganda talaga. So, buksan na natin. Nung nakaraan, hindi natin bubuksan dito sa top portion. Just in case na gusto nating i-display ulit, dito ko i-open sa bottom. Ayan. Ito yung iconic na Hill Valley Courthouse Hall na makikita nyo sa movie, no? So, kapag dinisplay nyo siya, pwede nyo rin itong gawing background. Ayan, ganyan siya ka-cool. Pwede nyo itayo, ayan. Tapos itayo nyo si Marty McFly dyan. Ang gusto ko dito, no, yung texture ng damit nila. Hindi ko alam kung rubber to pero parang pag hinawakan nyo siya parang leather. Parang leather siya. Isa rin to sa iconic na costume ni Marty McFly. Ito yung, that time, ito yung cool. Ito yung futuristic na suit niya. Lalo na itong sapatos na nirelease din ng Nike kalaunan. So, na mabibili nyo ngayon sa sobrang mahal. Sobrang mahal ng shoes na yan. Ewan ko anong tawag dyan. Dahan-dahan lang ng pagtanggal kasi yung kamay niya nakasuksok pa dito sa packaging. So, ito na siya. Wow. Medyo mabigat siya. Itong gusto ko sa sa NECA. Solid siya, guys. I think this is made of PVC plastic. Matibay siya. So, pag hinawakan nyo tingnan nyo yung texture ng damit niya. Pag hinawakan nyo siya, medyo malambot. Para siyang leather. Yun yung kagandahan. Ito lang itong part na to. Yung kulay sa loob, yung details, guys, tingnan nyo. Diba? Yung texture.
And yung likeness guys, tingnan nyo. Kamukhang kamukha ni, hindi 100% na kamukha, pero malapit na. Gusto ko yung details niya, yung mata. Kita nyo. Yung shoes niya, wala nga lang logo ng Nike. Siguro sa sa licensing. Alam ko yung Iron Studio din walang logo yung Nike. Pagdating naman sa articulation, yung ulo, gagalaw-galaw naman. Pwedeng yuko. Ayan. Pwedeng tingala. Pwede nyo rin syempre palitan. Then yung arms, ayan, nagagalaw siya. Ganun din yung dito, sa braso. Ayan, nagagalaw siya guys. Yung hand. Pero kailangan maingat kasi medyo sensitive. Baka biglang pumitik. Nakakatakot. Ayan, yung hand, ganun din. Then sa hips, hindi naiikot yung hips niya, pero yung sa thigh, ayan, nagagalaw siya. Ganun din yung knees. Ayan, pwede siyang i-display kung ano man gusto nyo. Ganun din yung foot. Ayan, toes. Medyo mahigpit pa siya kasi bago pa lang. Nung time na to, very cool na yung suit niya na to. Sa panahon na yun dahil kuno futuristic siya. Tatanggal na yung canister. Pepsi ba to? Nalagay siya dyan. Ayan. Pero ang galing guys, tignan nyo naman. Tignan mo yung sa mouth pa lang, oh. Yung loob parang pwedeng salpakan ng kung ano. Yung mata medyo parang maitim lang dito, pero wow, kamukha siya ni Marty McFly. And of course yung hoverboard niya. Very very iconic na hoverboard. Actually ito talaga nangyari rin sa isa sa totoong nagkaroon tayo sa future. Ngayon sa future, no? Wow. Kita nyo naman yung details. Diba? Ito yung pinaka-stand niya kapag tinayo nyo sa hoverboard. Pwede nyong palitan to. Ayan, o. Then, ito pala yung purpose niya. Papalit nyo to. Then, ito pwede nyong palitan. Para mailagay nyo si Marty. Ayan. So, ayan siya guys. Pwede nyong itayo na si Marty McFly dyan. So, ganyan. Basta itayo nyo na lang siya. Medyo mahirap pang ipostura. Ganyan siya guys kapag i-display nyo. Kung gusto nyo nakasakay siya sa hoverboard. So, kayo nang bahala kung anong itsura niya, di ba? Pero ito yung isa sa the best. Yan. Pero syempre, i-display ko siya nang hawak niya lang yung hoverboard. Ayan siya guys. Subukan natin itabi kay Doc Brown. So, oh my. Tabi natin siya kay Doc Brown. Actually, guys, may nabibiling stand para sa mga NECA. So, plano kong bumili ng ganun para hindi mahirap silang itayo. Yung tulad niya natutumba. So, ayan. Tamang-tama lang yung height nila pareho. Kung ano yung height nila sa movie, ganun lang din. Worth it sila pareho sa napakamurang halaga. Yung cup niya rin pala, no? Ang ganda. Katulad sa movie. Yan. Kita nyo naman guys, yung details. Sobrang galing ng NECA dito. At lately ko lang actually na-discover ang NECA. Dati laging Ninja Turtles yung napapansin ko. So, gusto ko rin yung Ninja Turtles, pero lagi ako nauubusan.
Pero ngayon, inunahan ko na sila sa Back to the Future. Marami silang version na nirelease, lalo na sa part 1, part 2. Yan. Ganda. Ganda ng details talaga. Sobrang sulit. So, ito ganito lang yung pinosing ko, pero kung gagayahin nyo nasa movie, actual movie talaga, kayo nang bahala, no? Ayan. Yung jeans niya, oh. Yung shoes.